Kung ikaw ay isang crypto investor o nagpaplanong mag-invest kay XRP, siguradong gusto mong malaman kung paano mo mapapalago ang iyong investment. Dito po sa mundo ng cryptocurrency, hindi po sapat ang basta pagbili ng isang token o paghihintay na tumaas ang presyo nito. Kailangan po magkaroon ng malinaw na strategy. Kamakailan lamang ay ibinahagi po ng isang kilalang XRP community figure na si Rat of Kahneman or WOK ang dalawang pangunahing diskarte sa pag-invest kay XRP. Ang dalawang ito ay may magkaibang pananaw. Isa ay nakatuon po sa malawakang adoption ng XRP habang ang isa naman ay isa utility o paggamit ni XRP sa XRP Ledger o XRPL. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang dalawang discarding ito upang mas maunawaan natin kung alin ang mas akma sa ating investment goals bilang mga Pinoy. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa unang diskarte. Ayan, ang XRP adoption beyond Ripple. Ayan po, ang unang paraan ng pag-i-invest kay XRP ay nakasentro sa ideya ng cryptocurrency na ito ay maaaring gamitin ng mas malawak, hindi lang sa loob ng Ripple ecosystem. Ibig sabihin, ang tagumpay po ni XRP ay hindi po nakadepende lamang kay Ripple, kundi sa kung paano po ito tatanggapin ng iba pang industriya at saka platform. Ayon po kay WOK o Rat of Kahneman at iba pang mga eksperto tulad po ni Panos Mekras, ang XRP ecosystem ay malakas at may kakayang lumago kahit walang direktang tulong mula kay Ripple. Sa katunayan, maraming mga project na gumagamit kay XRP sa labas ng Ripple tulad po ng Zahao, EVM sidechain, Flare, Root Network, Axelar, Corium at Anodus. Ang mga integrasyong ito ay nagpapalawak ng application ng XRP at maaaring maging dahilan ng pagtaas ng presyo nito sa hinaharap. Kung ikaw po ay isang investor na naniniwala sa long-term adoption ng XRP sa iba't ibang industriya tulad po ng remittances, cross-border payments, decentralized finance or DeFi, at gaming, maaaring ang estratehiyang ito ang bagay sa iyo. Ang pagtaas po ng demand para kay XRP sa iba't ibang sektor ay maaaring magdulot po ng pagtaas ng presyo nito sa paglipas ng panahon. At ayan, dito naman sa pangalawang diskarte. Yan, yung nakafocus naman ito sa XRP Ledger utility. Yan, ang pangalawang diskarte naman ay mas nakatuon po sa paggamit na kay XRP sa loob ng XRP Ledger or XRPL. Sa estratehiyang ito, ang halaga po ng XRP ay hindi lamang nakabase sa malawakang adoption kundi sa aktual na paggamit nito bilang gas token ng XRPL. Ngayon, ano nga bang ibig sabihin nito? Ang XRPL ay isa po itong blockchain network na nagpapagana ng iba't ibang transaction at application tulad po ng tokenization ng assets, pagbabayad ng transaction fees, at iba pang decentralized applications or dApps. Ibig sabihin ay habang mas marami pong gumagamit ng XRPL, mas tumataas ang demand para kay XRP na maaari pong magpataas ng presyo nito sa market. Kahit ang mga meme coins na nasa XRPL ay kinikilala bilang bahagi ng lumalawak o nag-i-expand na ecosystem nito. Ayon po kay WOK, kahit ang mga ganitong uri ng token ay may kontribusyon sa value ng XRP Ledger. Ibig sabihin, kung ang XRPL ay patuloy na lalago at mas maraming industriya ang gagamit nito para sa iba't ibang applications mula sa finance hanggang supply chain management, ang halaga ng XRP ay maaari pong lumago kasabay nito. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng XRP community? Ayan, matapos pong ilahad ang dalawang diskarte, maraming community members ng XRP ang nagbigay po ng kanilang opinyon tungkol dito. Isang dating Twitter na user na may pangalang Resource Evolution ang nagbigay diin na ang XRP at XRPL ay hindi maaring paghiwalayin. Para sa kanya, habang mas maraming transaction ang nangyayari sa XRPL, mas lalaki ang demand para kay XRP na siya namang magpapataas sa presyo nito. May ilan namang gumagamit ng pop culture reference tulad po ng Matrix analogy kung saan ang pagpili kung paano mag-i-invest kay XRP ay tila pagpili sa pagitan ng blue pill at saka red pill. Ang ibig sabihin nito,
Ang mga investors ay may dalawang landas. Isa na umaasa sa malawakang adoption at ang isa na nagfo-focus sa XRPL utility. Yan, may ilan ding tulad ni Lon Copper na nagsasabing bakit kailangang mamili kung pareho namang pwedeng pagtuunan ng pansin. Ayon sa kanya, ang pinakamagandang paraan ay isaalang-alang parehong diskarte upang mas lumawak ang potensyal ng inyong investment. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP? Ayan, ang dalawang strategy ito ay may kani-kaninyang benepisyo. Depende po sa iyong risk appetite at saka investment goals. Kung ikaw po ay mas mahilig sa long-term investment na nakadepende po sa adoption ng XRP sa iba't ibang industriya, maaaring piliin mo po ang unang diskarte. Sa kabilang banda, kung gusto mong makakita ng mas mabilis na paggalaw sa market batay po sa aktual na paggamit ng XRPL, maaaring mas bagay po sa iyo ang pangalawang diskarte. Dito po sa Pinas, kung saan marami ang gumagamit ng crypto para sa remittances, e-commerce at saka investments, maaaring maging advantage ang parehong diskarte. Sa XRP ay isa po sa mga kilalang cryptocurrency pagdating sa mabilis at murang transaction. Kaya't anumang paraan ng pag-i-invest dito ay may potensyal na magbigay ng magandang resulta. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Hindi po kailangang limitahan ang sarili sa isang strategy lamang. Ang pinakamagandang gawin bilang isang investor ay ang pag-aralan po ang parehong paraan at unawain kung paano po ito makakatulong sa ating investment portfolio. Kung may sapat ka pong kapital at gusto mong i-diversify ang iyong investment, maaari mong gamitin ang parehong diskarte pag-invest sa adoption ni XRP sa iba't ibang industriya habang sinusuportahan din ang paglago ng XRPL sa pamamagitan ng utility investments. Ang mahalaga po ay manatili po tayong updated sa mga balita at developments tungkol kay XRP upang makagawa po tayo ng mas matalinong desisyon. Sa cryptocurrency, ang tama pong kaalaman at diskarte ang siyang susi sa tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.